Okay, so ang pinaka-topic nga pala natin ngayon ay kailan ba nagsimula ang Old Testament tsaka kailan nagsimula ang New Testament? Hindi ito gaanong na-share no sa church yung mga ganito no. Maraming confused kung kailan ba talaga nagsimula ang Old Testament o yung panahon ng law. At kailan nagsimula ang New Testament. So, dati, nung hindi ko to alam, confused din ako sa Bible eh. Yes, minsan nauuna talaga na maligtas tayo no, by grace, not by works, diba? Ephesians 2 verse 8, tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa pamamagitan ng gawa, diba? Kaya wala sino man ang mapagmamalaki. Pero siyempre nagkakaroon tayo ng karunungan, binibigyan tayo ng Diyos ng wisdom para magamit din natin sa iba no, para makapagturo din tayo. So ang una nga pala nating topic ngayon ay ano yung pinagkaiba ng Old Testament at New Testament at kailan ito nagsimula, di ba? Yung dalawang yun. So, pag sabi nga ng ibang mga pastor or ng ibang mga mahuhusay ho sa Biblia na once na hindi mo alam kung kailan nagsimula ang Old Testament at hindi mo rin alam kung saan nagsimula ang New Testament, mako-confuse ka talaga sa Bible o sabihin natin maliligaw ka kasi hindi mo na-divide ng maayos yung Bible. So, sabi nga ni Pablo kay Timothy, no, rightly dividing the word of truth. Kailangan na-divide talaga kasi pag hindi ka marunong mag-divide nun, yun, confused ka talaga. Ganito kasi yan eh. Pag hindi mo alam kung ano yung kailan nagsimula ang New Testament, no, napakalaking talaga yun. Mako-confuse ka talaga, no. Pero may magkaiba silang pattern, no. And makikita mo talaga na para may iba sa gospel. So, kailangan para matutunan po natin yon, gagamitan po natin ng rightly dividing the word of truth, no. So, may binabanggit po na dalawa pong dispensations sa Bible. Ito po ay ang dispensation ng law, then ang pangalawa po ay dispensation ng grace. Magkaiba hong panahon to, no, na dapat nauunawaan po ito ng lahat na hindi po talaga basta-basta lang tayo dampot ng Bible verse, no, then i-apply. So dapat alam natin kung ano yung para sa atin at ano ang para sa mga Hudyo, sa ating mga Hintil at para sa mga Hudyo. So sa dispensation po ng law, more on po to, puro po ito performance, dapat may gawin ka. Okay, para matuwa ang Diyos o malugod, dapat may gawin ka. Dapat sumusunod ka sa mga utos niya, kautusan, dapat laging nasusunod mo talaga to at dapat perfect talaga. Yun ang please ng Diyos, piniplease niya tayo sa ganung bagay, no. Kailangan talaga masunod. Then, sabi nga, 'di ba, pag hindi mo nasunod, ang kautusan pala kapag ginawa mo ang siyam pero hindi mo nasunod ng isa, hindi mo nasunod lahat. Yun yung ng kautusan. Please, ang covenant o yung tipan ng Diyos sa mga tao, no, more on performance talaga. So deserve mo kung ano yung ginawa mo, di ba? Matutuwa ang Diyos sa iyo kapag sinunod mo siya, no. So yun nga, works talaga. Ang usapan dito ay good deeds tsaka works, di ba? May mga ceremonial, may ceremonial law, may moral law, tapos may civil law, may health law pa yan, di ba? So, dapat magawa mo yun para matuwa sa iyong Diyos. So, ang pangalawa namang dispensation ay dispensation ng grace. So, ano naman ito? Ang dispensation naman po ng grace ay pumasok po ito, no, sa panahon po nung pinako po si Jesus sa krus, no. Ito naman po, ang kaligtasan po naman ng tao, no, ay sa pamamagitan po ng biyaya at hindi po sa pamamagitan ng gawa. Tandaan po natin, magkaiba po itong dalawang ito. Dito naman po, you receiving what you're not deserving, di ba? What you're not deserving. Hindi mo deserve yung isang bagay pero tinatanggap mo. Why? Kahit makasalanan ka o hindi mo nasusunod yung utos ng Diyos, pero dahil sa grace, dahil sa ginawa ni Jesus sa krus, nare-receive mo yun.
Yun po yung tinatawag na dispensation ng grace, no? Wala kang gagawin, kundi panampalatayaan mo lang yung tinapos ni Jesus sa krus, no? Yun po yun. Salvation pa lang po tayo, wala pa po tayo sa good works. Salvation pa lang po tayo, wala pa po tayo sa good works. So yun po, nalaman na po natin, no, kung ano po yung pinagkaiba ng dalawa, no? Ang dispensation po ng law at dispensation po ng grace. Ayan po. So yun po, tuloy na po tayo, no. Ngayon ang tanong po, no, kailan po nagsimula ang dispensation ng law o kailan po nagsimula ang law? Ayan. So marami po nagsasabi, dumidepende po sila sa libro po, no. Kung tawagin ko, di ako nagkakamali, canonical, no. Nakadepende sila sa Bible. Kasi 'di ba ang Bible, pag binasa natin, Old Testament tsaka New Testament. Sa Old Testament, from Genesis to Malakias, tama po ba, no? Ang Old Testament, tama nga po, Genesis hanggang Malakias. Ang New Testament naman po from Mateo to Book of Revelation, no, pahayag. So yun po yung nakasanayan po natin, ano ho. Pero may binabanggit po sa Bible kung kailan po talaga nagsimula ang law, ang kautusan. So mababasa po natin ito, kung may Bible po kayo, no, mas maganda basahin po natin, no. Mababasa po natin ito sa John chapter 1 verse 17. So ang nakalagay po dito, ibinigay ang kautusan sa pamamagitan ni Moises, ngunit dumating ang kagandahang loob at katotohanan sa pamamagitan ni Hesukristo. So ang law po pala, ang kautusan, di ba, ay dumating daw, ibinigay ang kautusan sa pamamagitan ni Moises, no? Hindi pala ito nagsimula sa Genesis, di ba? Nagsimula po pala ito sa panahon ni Moises. Mababasa po natin ito sa Exodo. Noong sige, tsaka muna natin para mas mag-get nyo, no. Bakit sinasabi nang galing kay Moises, no? Sabi nila, paano po yung panahon po ni Abraham? O panahon po ni Eva at Adan, hanggang makarating po sa panahon po ni Adan, hanggang makarating kala Jacob, hanggang makarating kala basta yan, hanggang makarating sa panahon ni Moises nga, 'di ba? So ano po doon? Law po ba yun or ano? Lagi niyo po tatandaan, no, hindi po sakop ng law yung panahon po ni Eva at Adan hanggang makarating po kay Abraham, hanggang sa naging anak ni Abraham panahon nila Esau, nila Jacob, 'di ba, ganon. Hindi po yun sakop ng law. Sakop po yun ng grace. Yan po. Bago po dumating ang law, grace po talaga ang nauna. Kasi diyan po wala pa akong kautusan. Kaya po pansinin niyo po, no, kahit anong gawing kasalanan ng mga diyan, kahit sila Abraham nagkaasawa ng dalawa, 'di ba? Parang ang Diyos, parang wala lang, 'di ba? Kasi wala naman siyang kautusan. Paano nga hatulan? Pero makikita naman natin sa huli, 'di ba, na pinaalis din, 'di ba, si yung isang asawa ni Abraham, 'di ba? Ang isa si Sarah, isa naman nakalimutan ko eh. Basta yun, yung isang pinaalis, 'di ba? Matuwid sila sa pamamagitan ng pananampalataya, pero hindi sa pamamagitan ng gawa. Kaya nga kung tawagin si Abraham, 'di ba, siya yung father of faith, 'di ba? Ama ng pananampalataya, 'di ba? Kaya nga pansinin niyo, kung tungkol sa pananampalataya ang usapan or sa faith, laging si Abraham yung ini-example sa pananampalataya kasi wala namang law sa panahon ni Abraham. So malinaw dito sa John chapter 1 verse 17 na ang kautusan talaga ay nagsimula, 'di ba, kay Moises talaga. Panahon ng Exodo. Kasi diyan na yung panahon na binigay ng 10 commandments eh. Yan. So gusto niyo pa ho ba ng konting ebidensya, no, para hindi tayo nalilito, no? Basahin po natin sa Galatia 3 verse 17. Ito ang ibig kong sabihin. Ipinagtibay ng Diyos ang isang kasunduan at ipinangako niyang tutuparin ito. Ang kasunduang iyon at ang mga pangako ng Diyos ay hindi mapapawalang saysay ng kautusan. Mayroon palang unang pangako ang Diyos bago ang kautusan, kasi nakalagay dito, ang kasunduang iyon at ang pangako ng Diyos ay hindi mapapawalang saysay ng kautusan na dumating pagkaraan ng 430 taon. O example kautusan, gayon nangyari ang kautusan. Aantras daw tayo ng 430 taon. Di ba panahon ni Abraham yun?
yung 430 years. Tandaan nyo po yung 430 years na binabanggit po dito, panahon po yun ni Abraham. Sa panahon po ni Abraham, pagkalipas po ng 430 years, yun na po yung panahon na pinalaya na po ng Diyos ang mga Israelita sa pagkasakop sa mga Ehipto. Yun po yung 430 years. Kaya po, hindi po talaga napawalang saysay ng kautusan yung nakalipas na 430 years mula kay Abraham. So ano po yun? Yun nga po yung tinatawag ko na bago pa ho ang kautusan, by faith na po talaga ang tao. Sa pamamagitan lang ho ng pananampalataya o sa pamamagitan lang po ng habag ng Diyos, by grace lang po talaga yung tao dati. Sa habag lang ho ng Diyos, no? Medyo malalim po to, no? Pero idedetalye po natin sa susunod, no? So, ito pa, no? Ngayon, ang tanong po, ito po yung tanong ng ilan, eh. So, marami po nagsasabi, no? Punta na ho tayo sa New Testament naman, no? Kailan daw po nagsimula ang New Testament, no? Kung babase po tayo sa Bible, kung babasahin po natin yung Bible, no? Sa canonical, no? Ang sinasabi po ng iba, nagsimula daw po ang New Testament sa Mateo. Pag binasa mo po yung Mateo, okay, simula daw isinilang si Jesus, New Testament na daw po yun. Okay, yan din po yung akala ko dati, na akala ko New Testament na yun. Pero, doon po na-realize na hindi po pala agad New Testament ang nangyari. So, magbigay ho tayo ng konting verse, no? Basahin po natin sa Galatia chapter 4, verse 4 hanggang 5. Ngunit nang sumapit ang tamang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na isinilang ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo ay maituring ng mga anak ng Diyos. Ulitin niyo po sabi po dito, namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo ay maituturing ng mga anak ng Diyos. So, meron po palang proseso, no? Nagpailalim pala ho si Kristo sa kautusan. Hindi po pala biglang New Testament agad. Hindi po pala agad New Testament ang nangyari. Namuhay pala ho siya sa ilalim ng kautusan. Kaya hindi po ba kayo nagtataka? Yung tungkol po dun sa mayaman na lumapit po kay Jesus, di ba nagtanong sa kanya? Ang sabi, paano ko po makakamtan ng buhay na walang hanggan? Di ba dapat ang sasabihin ni Jesus, manampalataya ka sa akin? Di ba? So ano pananampalatayaan mo kay Kristo? Hindi. Ang sinabi po ng Jesus, ano ba ang nakasulat sa kautusan? Di ba? Ano na po ba tayo? Nakakatch po ba natin? Sinabi, imbis na tungkol sa pananampalataya sa kanya, dinala niya yung taong yun sa kautusan. Ano sabi niya? Ano ba ang nakasulat sa kautusan? Ang sabi, di ba doon? Igalang mo ang iyong ama't ina. Di ba mga ganon? Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya. So, dinala po ni Jesus yung mayaman doon po sa law. Kasi nga, sa panahon pa ho ng law, nung nabubuhay pa ho si Kristo, law pa rin po yun. Tandaan po natin. Then, sinabi po nung mayaman, nasunod ko na lahat yan. Simula pagkabata ako, nasunod ko na yan. O ano sunod na sinabi ni Jesus? Di ba ang sabi niya, may kulang pa sa'yo. Ibenta mo yung ari-arian mo o tinya mo. Meron pa rin mo talagang dapat gawin para makamtan yung buhay na walang hanggan. Di ba? Dapat may gawin ka pa rin. Siguro nakita niya rin yung puso ng tao na to na mayabang talaga, di ba? Parang sino na kasunod ng law? Wala naman ho kayang sumunod ng law. Yun po yung logic, no? Pero dinadala ho talaga ni Jesus yung mayaman sa kautusan. So yun po talaga yung logic noon. Kaya nung si Jesus po ay ipinanganak po, hindi po agad New Testament. Tandaan po natin nagpailalim po siya sa kautusan. Kaya nga po pag may mga gumagaling doon, 'di ba? Sinasabi niya maghandog bilang patunay na handog, patunay na magaling na sila kapag may pinapagaling sila, 'di ba? Ganun. So, mayroon pa nga ho tinatawag na medyo malalim po 'to yung tinatawag na prayer of acceptance, 'di ba? Na panalangin po na paghingi ng tawad kasi sa panahon po na ito hindi pa ho nababayaran ang kasalanan. Bakit po? Wala pa pong pagpapako sa krus na nangyayari. Bagamat meron po siyang kakayahang magpatawad ng kasalanan, pero hindi po katulad noong after niya pong mapako sa krus.
na yung talagang kasalanan mo ay bayad na, kundi panampalatayaan mo na lang na pinatawad at binayaran na yung kasalanan mo. Humingi ka man ng tawad o hindi, sanctified ka na. So medyo malalim pa ho ito, no? Medyo palalalimin pa ho natin ito sa sunod. Pero ang focus pa lang po natin ay anong pinagkaiba po ng Old Testament, New Testament, kailan nagsimula, at kailan nagsimula ang Old Testament, kailan nagsimula ang New Testament. So, ang tanong, kailan po nagsimula ang New Testament? Okay po, no? Ayan, no? So, kailan po nagsimula ang New Testament? Ayan po, no? So, basahin po natin para po malinawan tayo, no? Basahin po natin sa Lucas 22 verse 20. Gayon din naman, dinampot niya ang kopa pagkatapos magkapunan at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan ng Diyos na ipinagtibay ng aking dugo. Ang aking dugo ay mabubuhos alang-alang sa inyo. So, ang bagong tipan po kumukonekta sa dugo ni Kristo. Na ang ibig sabihin po pala, kamatayan niya yung bagong tipan, hindi yung pagkabuhay niya dito sa lupa, kundi yung kamatayan niya po. Kasi nga nung buhay pa ho siya, Old Testament pa po pala yun. So, malinaw po ang Bible dito, no? So, gusto nyo pa ho ba ng isa pa hong ebidensya? Mababasa po natin ito sa Hebreo 9 verse 15 hanggang 17. Kaya nga, si Kristo ang tagapamagitan ng bagong tipan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Grabe, ang linaw po dito. Ang kamatayan niya pala ang bagong tipan. Ito pa, di ba sinasabi na iba, hindi, bagong tipan na po yun nung nabubuhay si Kristo. Hindi, mali ho yun. Basahin pa ho natin ang kasunod na talata, no? Ipinatawad ang paglabag ng mga tao noong sila'y nasa ilalim pa ng unang tipan, which is ang Old Testament. Dahil dito, makakamtan ng mga tinawag ng Diyos ang walang hanggang pagpapala na kanyang ipinangako. Kapag may testamento, kailangang mapatunayang patay na ang gumawa nyun, sapagkat ang testamento ay walang bisa habang buhay pa ang gumagawa. Grabe, habang buhay pa pala si Kristo, wala pa pong bisa yung testamento, diba? Walang bisa habang buhay pa ang gumagawa. Magkakabisa lamang iyon kapag siya'y namatay na. Okay po, ito po yung malinaw na verse ng Bible na ang New Testament po talaga ay after niyang mapako sa krus, hindi nung nabubuhay pa ho siya. So, ano po yung pinagkaiba nung nabubuhay siya dun sa namatay na siya? Marami po. Sobrang dami. Pero hindi pa ho namin i-detalye lahat ngayon kasi medyo mahaba pong usapin yun. Sobrang haba po talaga. Pero, sa awa ho ng Diyos, no, makakapagturo pa po tayo sa ibang araw, no? So, ngayon, nung si Jesus po, di ba? Mayroon po siyang ipinadalang isang apostol. Doon po sa 12 apostol na bukod pa po to sa 12 apostles na meron pa po siyang pinadala, isa po, si Apostol Pablo. Saan po siya pinadala? So, basahin po natin. Mababasa po natin ito sa Galatia 2 verse 7. Sa halip, kinikilala nila na ipinagkatiwala sa akin ang pangangaral ng magandang balita sa mga hentil, kung paanong ipinagkatiwala kay Pedro ang pangangaral ng magandang balita sa mga Hudyo. So, si Pablo po pala, ang pinagkatiwalaan ng Diyos, si Pablo, si Apostol Pablo po, sa mga hentil. Tulad po natin, hentil, pag sinabi pong hentil, hindi ka taga-Israel. Kahit anong bansa ka, basta hindi ka taga-Israel, hindi ka Hudyo. Kahit Japan, China, Amerika, Pilipinas, ano pa ba, Indonesia, no? Kahit ano po, kahit ano pong lugar, basta hindi ka Hudyo, hindi ka taga-Israel. Israelita ka po, no? So, siya po yung pinadala. So, kaya dapat ang pinapakinggan po natin, si Pablo. Ulitin ko po dapat si Pablo kasi sa kanya po natin malalaman. Tingnan, pansinin nyo lahat po ng halos lahat ng verse ng binabasa ko, Galatia. Ang sumulat po nito si Pablo. So, meron pong basbas si Pablo ni Pedro tsaka ni Jesus, ni Jesus, ng ating Panginoon. Kung ano po yung tamang gospel na dapat tinuturo sa mga hentil. No? Ano po ba yung gospel na yun, no? Ito po unahin natin, di ba? Dahil nga wala ho tayo sa kautusan, no? Tanong, tayo po bang mga hentil, may law po ba tayo? May kautusan po ba tayo? Sako po ba tayo ng kautusan ni Moises?
Di ba? So, ang sagot po dyan, mababasa po natin sa unang Korinto 9 verse 21. Si Pablo rin po sumulat na ito, no? Sa piling naman ng mga hintil na hindi saklaw ng kautusan. Hindi pala tayo saklaw ng kautusan. Pag sinabing hindi saklaw, wala tayong kautusan. Huwag kang magpakahudyo. Pag may sinabing hindi tayo saklaw po, huwag nang makulit. Hindi po tayo hudyo. Hintil po tayo. Ang nakalagay po dito, ako'y parang naging hintil upang sila mahikayat ko rin. Diba? Wala tayong kautusan. Kaya nga tayo mga hintil, nabubuhay lang po tayo sa pananampalataya. Sa pananampalataya na pinatawad po tayo, hindi po sa mga ginagawa ho natin, hindi po tayo umaasa sa good works, sa good deeds, sa performance, sa dami ng na i-invite mo sa church, sa dami ng ministry mo sa church, hindi po doon. Hindi ko po sinasabing mali yung mga yon, no. Sinasabi ko hindi po doon tayo tinitingnan Diyos, kundi sa ating pananampalataya sa tinapos niya. Kaya save po tayo sa pamamagitan po ng faith, not by works, good deeds, di ba? Hindi po pala tayo sakop ng kautusan, di ba? So, nakalagay po dito sa Roma 9 verse 30, ano ngayon ang masabi natin? Ang mga hintil na hindi nagsisikap na maging matuwid sa harapan ng Diyos ay itinuring ng matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Yun pala. Grabe pala tayo mga hintil, no? Hindi tayo tinuturing ng matuwid sa pamamagitan ng ating mga ginagawa. So, meron po ba sa Bible na mayroon pong sinasabing pinapawalang bisa na yung Old Testament? 'Di ba? Pinapawalang bisa na yung mga sinunot ni Moises. Sobrang dami po. Hindi po tumatanggap ng iba. Bakit? Kasi gusto ko nila lagi may performance sila. Para masabi sila yung the best. Sila yung mas maraming ginagawa. Sila yung laging attender sa church. Kaya ho nagmumukha ho talagang meron kang laging may pagmamalaki sa Diyos. Pero wala ho talaga. 'Di ba? Basahin po natin, no, ang 2 Corinthians chapter 3 verse 14, no. Ngunit naging matigas ang kanilang ulo. Bakit kaya naging matigas, no? Paano? Kaya't hanggang ngayon nananatili ang talukbong na iyon habang binabasa nila ang lumang tipan. 'Di ba? Maalis lamang ang talukbong na iyon sa pakikipag-isa kay Kristo. So magkaiba pala yung pagbabasa mo ng mga utos ni Moises, no, sa pakikipag-isa kay Kristo. Yung kay Moses kasi, dapat lagi kang may gawin, may performance, dapat wag mong gawin to, dapat gawin mo to, ganun, dapat lagi kang ganyan, lagi kang ganito. Pero iba yung kay Kristo, faith po talaga. Ito po yung tunay na gospel, yung turuan mo yung taong panampalatayang pinatawad yung kasalanan niya. Panampalatayaan niya lang yung panigurado. Once lang po in a lifetime na maliligtas siya habang buhay na po yun. Handaan po natin, no. Ito po, mababasa pa ho natin ito. Ito pinanakakatakot po talaga, no. Sa Galatia chapter 5 verse 4 hanggang 5. Kayong nagsisikap na maging matuwid sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan, inihiwalay na ninyo ang inyong sarili kay Kristo. Grabe. Once pala na umaasa ka na kailangan may good works ka lagi, no. Hinihiwalay nyo pala yung sarili nyo kay Kristo. Bible na po nagsabi, no. At napalayo na kayo sa kagandahang loob ng Diyos. Gusto kasi ng Diyos kagandahan loob. Maligtas ka sa pamamagitan ng grace. Habag niya lang, wala kang performance. Pero ikaw gusto mo lagi pagtupad sa kautusan, 10 commandments, kailangan sundin mo yan, dahil perfect ka. Hindi nga natin kayang perfectin yan. Hindi po talaga sa good works, no. Hindi nakabatay sa good works, kundi po sa New Testament. Ano po ba New Testament? By grace po talaga. Grace lang ng Diyos. Kaya ito po sabi ni Pablo, no, kami umaasa na maging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya at ito ay sa kapangyarihan ng Espiritu. Tandahan nyo po ang pananampalataya or faith. Pananampalataya or faith, hindi po yan action word, hindi po yan verb. Tandaan po natin, hindi po yan verb, action word, pananampalataya. Paniwalaan mo lang yung pag-ibig ng Diyos, yung tanggapin mo. May ginawa ho siya para sa'yo. Yun lang po, wala na pong dagdag. Hindi po yan nasusukat sa dami ng attendance mo sa church, sa dami ng ginawa mo ministry. Hindi ko po sinasabi na masama.
na magsisimba. Hindi ko po sinasabi na hindi mag-ministry. Wala po kayong marinig sa akin ganun. Ang sa akin po, hindi po dyan nakasalalay kung paano tayo maging banal sa Diyos. Kaya pansinin nyo, marami hong mga pastor, kapag hindi ka doon naka-attend sa church, hindi mo na priority si Jesus. Grabe, nakakatakot po yung ganun. Tapos kukuha po sila ng verse sa Old Testament. Nakakatakot po talaga. Kaya ako dati, bakit po ako nakakapagsalita ng ganito, no? Bakit po? Kasi nung ako po ay naligtas, hindi po ako naligtas sa loob ng church eh. Naligtas lang po ako dahil sa gospel nung kapitbahay po namin. Tinuro niya po na ang kaligtasan po ay sa pamamagitan po ng pananampalataya, no? Hindi po sa gawa. Tapos tanggapin ko lang daw po na makasalanan ako. Kasi ako dati mataas po yung pride ko eh, no? Nung tinanggap po yun, may naramdaman po akong kakaiba, no? Yun po yung tinatawag na Holy Spirit. At doon po nagsimula na maka-ano po ako, maka-attend na po ako sa church, then nagka-ministry, naturuan po ako, na-discipleship po ako. Pero hindi po ako makapagsinungaling sa sarili ko na bakit kahit Kristiyano na ako, bakit takot na takot pa rin ako, hiyang-hiya pa rin ako sa Diyos. Pag nakagawa ko ng kasalanan, bakit gusto ko pa rin maging perfect lagi. Simulan po natin sa pagsisimba. Dapat hindi ako ma-absent. Sa pagta-tithes, dapat lagi ako may tithes, sa gaganito, ganyan. Tapos kapag hindi ko po nagawa, nade-depress po ako. Anxiety ho talaga, anxiety. Magkakaroon ka po ng madidepress ka ho talaga. Hanggang sa mahiya ka na lang, lumayo ka na lang sa Diyos kasi nahihiya ka na sa ginagawa mo kasalanan eh. Tapos paulit-ulit pa yung hingi mo ng tawad. Hindi mo naman hindi mo naman magawa. Ganun. Hindi mo naman maayos yung sarili mo kasi pinipilit mo, ang gagawin mo, pupunta ka pa rin ng church, no? Hindi kasi may mababago. Yun, okay na, mababago na ulit, no? Payapa na ulit. Then, paglabas mo na naman ng church, nandun na naman yung kasalanan, hindi mo na naman maiwasan. So, ang nangyayari po talaga nun, gusto ko maging banal sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng works. At ito po ay nagsisimula sa mga preaching. Kapag po ang isang pastor nagpipreach po ng Old Testament, coach ng Old Testament, dapat gawin to, ang nangyayari po sa atin, depress. Tandaan nyo po once po ikaw ay Christian, automatic po makakagawa ka ng kabutihan. Hindi man perfect, pero makakagawa ka ng kabutihan. Excuse me po. Makakagawa ka ng kabutihan. Hindi na kailangan iutos sa'yo. Kaya nga po nakalagay, diba sa Bible, darating ang araw, hindi na kailangan may magturo sa'yo. Automatic yun. Bilang Kristiyano, automatic nga sipagin ka magsimba eh. Automatic nga na mag-ministry ka eh. Automatic nga na magturo ka sa mga bata. Automatic nga na gusto mo mag-preach. Automatic na gusto mo mag-lead ka ng prayer. Lahat po automatic yan. Pero pag ginagamit po yan ng pastor na pananakot na hindi mo na nagagawa, sasabihin na hindi ka nagpapagamit, ang nangyayari po yan, takot, pressure. Gusto po, yan po kasi ang gusto ni Satan eh. Lagi tayong i-pressure eh. Gusto tayong laging takutin. Ay hindi, nalalayo ka na sa Diyos. Hindi naman po talaga tayo lumalayo sa Diyos eh. Yun po yung na-realize ko, no. Kaya ito po kasi yung magte-testimony po ako Nung ako po ay nagtrabaho dati sa Tagaytay, no. Halos almost 2 years po akong hindi nakapag-church, no. Tanong ako sa Diyos, Lord, nanlalamig na ako sa iyo, hindi na ako nakakapagsimba, hindi na po ako nakakapag-ministry, Lord, gawan mo po ako ng paraan, ganun, iyak. Minsan naiyak pa nga po ako nun eh, kasi talagang ayoko mapalay sa church namin. Pero nahabag po talaga ang Diyos sa akin na shinare niya po sa akin to. Tapos may pastor din po nag-alaga sa akin na bagamat online lang po kami, no, kasi sa church po namin hindi po medyo maganda ang sound system namin pag nagkakaroon live, hindi ko po mapakinggan yung hindi, yung music hindi ko rin po mapakinggan. So ang ginagawa ko po, meron pong pastor na akong pinapakinggan, no? Doon ko po na-realize na nasa kautusan pa po pala ako. Alam ko po sarili ko na save po ako, pero meron pala ho akong ina-apply na teaching, ina-apply sa sarili na dapat hindi ko na po sinusunod. Kaya po nagkakaroon po ako ng anxiety, nagkakaroon po ako ng takot kasi hindi ko po mapanampalatayaan ng buong buo yung tinapos si Jesus sa krus, na hindi na humahalaga, 'di ba? Hindi na po mahalaga. Kung minsan hindi mo magampanan niya ng mahalaga po, payapa yung isip mo. 'Di ba? Magtrabaho ka kasi may mga purpose po tayo sa buhay. Hindi po lahat ang purpose ay lagi nasa simbahan. Hindi po lahat ang purpose ay dapat lagi kang kumakanta sa harap. Hindi po lahat ng purpose dapat nag-i-evangelist ka. Hindi po lahat ng purpose ay magpapastor ka. Hindi po lahat ng purpose ay dapat lagi kang attender sa church. May iba-iba ho tayong purpose. Paano kung nagtatrabaho ka ng linggo? Sige. Paano kung may sakit ka ng linggo? Paano kung inutusan ka ng magulang mo ng linggo? 'Di ba?
Ganyan na ganyan po ako dati, handa ako pong sawayin yung magulang ko, makapagsimba lang po ako. Kasi nga po sinanay po ako sa turo na dapat lagi kang attend sa simbahan. Pero na-realize ko nasa kautusan pala yung mga ganun pag nagdudulot po ng takot. Kaya nga po sabi sa Bible, ang nasa ilalim daw po ng kautusan, nasa ilalim ng sumpa. Kaya po pala ako, hindi po ako nagiging malayang Kristiyano. Marami po akong gustong gawin, hindi ko magawa. Bakit? Dahil po sa law, dahil po sa mga napapakinggan ko po. Dahil po sa mga preaching na hindi naman dapat na pinipreach, pero bakit napipreach, no? At ano naman po, nauunawaan ko naman po na bunga lang po ito ng hindi malalim na pag-aaral ng Biblia. Kaya ho nila napipreach yun. Naakala nila ang Old Testament at New Testament ay combination para ikaw ay maging banal. Tandaan po natin, may New Testament na po tayo, hindi na po tayo Old Testament. Iba na po yung pakikipagrelasyon dito sa Diyos, iba po sa Old Testament. At pangalawa po, hindi naman ho tayo mga Hudyo, hindi ho tayo saklaw ng kautusan. Pag sinabi saklaw, sakop. Wala po tayong kautusan. Kaya nga po sa Pilipinas, no, napag-iiwanan po talaga ho tayo pagdating po sa gospel, no. Nagsisearch po ako minsan ng klaseng gospel. At napakarami pong ganitong Kristiyano, talagang nasabi nila sa sarili nila na napalaya po sila. Naakala noon nila sapat na yung ganitong turo lang, sapat na. Pero marirealize nila sa sarili, may kulang pa rin talaga. May kulang pa rin. At sa habag po ng Diyos, yun na ituro po sa amin yun, no. So basahin po natin ito po last verse na lang po ito, no, para matapos na po talaga to, no. Mababasa po natin ito sa Hebreo chapter 7, 18 hanggang 19. Kaya nga inalis ang naunang alituntunin. Ano po ba itong alituntunin to? Dahil sa ito'y mahina at walang bisa. Wala na talagang bisa. Sapagkat walang sinumang nagiging ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Grabe. Wala talaga magiging banal doon. Bakit? Yung 10 commandments kaya hindi nga natin masunod ng buo eh. 'Di ba? Ginagalang natin yung magulang natin. Nagiging masunurin tayo. Hindi naman tayo nagnanakaw, 'di ba? Pero nasasalitaan natin ng bobo yung kapwa natin. Minsan pag hindi napagpigil, nakapatay tayo. Eh di wala din, nonsense. Kasi nakalagay sa Old Testament, kailangan yung kautusan, perfect yan, walang kulang. O kaya ba natin? Si Jesus na nga mismo nagsabi, hindi natin kayang sundin ng kautusan. Kaya nga siya na ang tumupad. Siya na ang tumupad. Yun po yung purpose ni Jesus sa lupa. Sa dito, higit na mabuti ang bagong pag-asa ang tinanggap natin ngayon. Sapagkat sa pamamagitan nito, makakalapit na tayo sa Diyos. So, yun lang po muna, no, ang pag-ano natin, ang topic natin ngayon, no, kung ano ang pinagkaiba ng Old Testament sa New Testament. Kailan nagsimula ang Old Testament at kailan nagsimula at kailan natapos. At kailan din nagsimula ang New Testament at kailan natapos. So, yun lang po sana. To God be the glory po. Maraming salamat po sa lahat.